cover namin na biglang may tech, may anime, may ano. Sige, Geek Ninja na lang tayo para Para all encompassing na, hindi naman basta Lahat kasama hindi naman basta anime. Okay yun Maganda yun so, from medyo veterano na kayo in terms of yung pag-attend sa mga anime convention, cosplay convention. Ang nangyari eventually actually is kunwari gagawa kami ng post na i-review itong event na to. Kami din magrereklamo kasi papakinggan namin reklamo ng tao. Ano ba nangyari dyan? Eto kasi yung yung pila ang haba or yung ticket masyadong mahal. Mga typical na ang Parang voice kayo ng nag-attend. To the point na meron ding nagko-contact sa amin directly na, uy, ano ba yung magandang idea para dito? Ano pa namin solve yan? So, medyo naging sort of consultant na free. Sana hindi free. Pero kasi yan. Sana rin. Pera mo na. Pera mo na. What is money daw pag yung pinagkakitaan mo pag yung bagay naman ay mahal mo. Pag mahal mo ang isang bagay, hindi raw ang pera. Tsaka Hindi totoo yun. Dapat may pera. May pera din. Hindi. Tsaka yung mga ibang mga con-goer, mga kilala mo din, mga friend din. Kung gusto mo na makakontribute ng maganda for them. Yeah. So it's really all about yung scene na gumanda yung scene eventually. Kahit money can follow, you know? Yeah. Ito gusto kong I want to pick your brain kumbaga kung paano mo ako matutulungan. Paano mo kami ni Yuki. Hindi ko na lang i-exclude si Yuki. Kasi alam mo si Yuki may mga pinapanood na rin na anime yan na hindi ko pa napanood Minsan. Meron. Parang yung sikat na yun lang, parang pick up lang. Ano problema ko, pati sikat o basic, baka hindi ko pa. Binabasa ko kanina ang listahan na to is highest grossing Japanese films muna na anime. Okay. Na global. Okay. And ginignan ko yung top 10 nila, hindi pa lahat napapanood ko. And gusto kong parang bigyan mo ka ng, kumbaga turuan mo isang noob, isang newbie. Baguhan, newbie. Green kid. Na walang alam sa anime, paano mo kumbinsihin na ma-hook sa anime? Diba? Ikaw ba, paano ba yung naging hiling mo? Paano ka ba na-hook sa anime muna? Okay. Sa akin, so maka-carbon date na ako nito. So, nagsimula ako sa, hindi ko pa alam na anime siya, pero Voltes 5, kahit yan. Wala pang term na anime nun kasi, Yuki. Nung mga panahon, 46 years old na ako, pare. Oo. Hindi naman, Ano tawag? Hindi walang term ng anime? Cartoons noon. And yun yung mga pinsa ko, actually, mga pinsa ko nanonood noon, nakikipanood lang ako na parang hindi ko pa masyadong. Anyway, Voltes 5 ang pinakasikat noon, nakarabus na lumabas na lahat, diba? Kaya yun yung era, medyo may era natin siguro by 10 years ko. So, yan yung era na may Voltes 5 ka, tapos meron kang naging sikatan yung mga Super Sentai, naging sikat din si for at some level si Daimos. Daimos. Yes. Ganyan yung gusto ko, si Daimos, pare. Kasi love story siya. Oh. Si Erika, tsaka si Richard, pare. Diba? Yun diba? Actually, Di ba alam yun? Tapos siguro hindi pa nga ng Richard sa Japan. Siyempre, hindi. Ibang pa. Hindi ka parehas yan. Oo. Richard. Spelling pa lang, R, ni Richard. Wala. Richard, That's Japan. So, yung kay Daimos, ano yung trivia mo kay Daimos? Sorry, ano yung... Kay Daimos, you were saying kanina about Daimos. So, hindi siya kasing laki yung following. Pero, back to back yan. I think tatlo yung classic na mecha na naging popular sa Pilipinas. That would be Combattler V. Combattler V. Yun, narinig ko lang. Combattler V. Pero yung a lot of people na ang makikita nila is, parang Voltes 5 lang yan. Which is medyo understandable, okay. Tapos yan, yung Daimos. So, hindi ba considered na mecha, masama loob ko hindi nakasama, paborito ko si Astro Boy. Hindi ka kasama si Astro Boy doon. Robot pa rin siya Robot, pero hindi pinapilot, hindi matumbay pinapilot, tama. Gets ko. Oo nga, kaya hindi siya mecha in a sense. Si Agnya ko inaasar kasi ang Astro Boy daw ay anime pa ng tatay niya. Yung panahon ng tatay ko. Pwede mas matanda. Was earlier pa. 1950s. 50s, di ba? Talaga, ang Astro Boy? So, 70 years ago.
May ano yan, nabasa ko sa history book yan. There's a good 30 years bago ko siya napanood and then na-appreciate. 35 years. So, Ganun talaga. 1950s siya. Sa parang talagang panahon ng lolo ko. Oo, pwede. Parang nanay ko kung tutusin, di ba? Parang, Kasi, my gosh. katulad ng Voltes 5, is 1980s production yan. Napanood natin sa Pinas yan ng mga 90s pa. Mga 10 years. Actually, may naunang version noon. May naunang telecast noon, nung mga bata kami, ng 80s, na kinat nga, tinigil. Kasi nga, Yung medyo, Batos. medyo, That's medyo maselan yung content. Sabi ko. So, tinigil muna. Tapos binalik. Kasi nga yung mga tao, balik yung mga tao. pag gusto na, di ba? Gusto na manood ulit. And then ngayon, may bagong version na. Lumabas sa GMA7, di ba? Yung live The Legacy. Yung Voltes 5 Legacy. So, going back yun nga sa mga mecha noon, yun eh. Anong paborito mo noon sa tatlong yun? Voltes 5. Voltes. Kasi, hindi ko malabas dito masyado, pero ang accusation sa akin is Englishero ako. Which is true. And karamihan ng English ko na-inform ng mga early English dubs, mga cartoons, kanya sa TV. Oo. Pero yung Voltes 5, Tagalog, di ba? Okay. No. English eh. So, walang English yan. Akala ko Yung Yuki, yun din yung exposure namin mga Pilipino, kaya mas ma-English ang Filipino. Sa media, na Pinoy, TV, English is English, wala. Kung English yung sitcom na nanggaling sa ibang bansa, diretso lang. English lang siya. Wala siyang subtitle, walang ano. Ngayon lang nauuso yung Tagalog. Ang na Tagalog nila. dub nagsimula yan after 2000s pa. Yata, ang alam ko. Merong isang unique channel na may Tagalog dub. Ano? That was IBC 13. Okay. IBC 13 noon. So, IBC 13 ngayon. Hoy, Papsa, hindi na yata. Kaya nakahulong na doon TV actually. Oo nga, no? Tagal na natin hindi nanonood ng TV. Meron channel, Dati na. channel 13, IBC 13. Siya. So, may Tagalog channel. Adams. So, ang IBC 13, ano siya, medyo 90s na to, moving forward in the timeline na, kung sina GMA, ang laban nila was Dragon Ball. Dragon Ball, ang Yung GMA. English din. English. English siya. Nagkaroon ng time na nagkasya ng Taglish dub. Taglish dub. Hindi ko na napanood ng Dragon Ball noon, pero alam kong sobrang sikat siya. Kasi pati mga kaibigan ko nang pinag-uusapan nila and hindi ako makasabay sa usapan. So, ang kwarto Sobrang kasi nun siya. So, yan, bata-bata tayo. Uuwi. Ang either manonood ka ng Marimar o manonood ka ng Marimar? it's Spanish telenovela. Marimar or manonood ka ng Dragon Ball. So, saan pupunta? Neither ako nun. Hindi ako nanonood nun eh. Kaya, ano bang kasabayan ang TV nun? Ang TV yung pinapanood ko eh. Ang TV. Ang TV, Parang comedy show yung comedy show for parang Channel 5. Channel 2. Channel 2. Channel 2 yun. Channel 7 si Dragon Ball, di ba? Sitcom ba yan? Sitcom? Hindi, siya, parang gag show. Parang Variety, I guess. variety gag show siya pa. Parang gawing bulilit, pero mas matanda konti yung demographic nila, hindi basta mga bata lang. Ang TV. Ang TV. Andun sila Jolina, andun yung mga artista noon, sila Rica Paralejo. So, getting back to IBC 13, siya yung isa sa mga channel na may English dub na anime. Pero siya din yung isa sa mga unang natatandaan ko, so memory lang to, na may Tagalog dub. And dun nagsimula yung isa sa mga unforgettable na Tagalog dubs ng Ghost Fighter. Ghost Fighter. Yun talagang Tagalog. Hindi din Tagalog lang. Doon nagsimula yung sound ang porsyentong lakas. Talaga? Yung meme na ngayon. Yung kalaban ba yun? Taguro. Si Taguro. Sandang porsyentong lakas. Ang galing din ng mga voice actor na yun no? Kung paano nila, yung bang mga, during that time, alam niyo hindi siya produkto ng normal cartoons na napapanood natin, di ba? Alam niyo lang distinctly na galing Japan. Yung tama, alam mo na noon, ano? By that time, alam ko na. Alam mo na, di ba? Pag nagkamalay ka kasi, dati pagbata ka, cartoons lang lahat yan eh.
Cartoons ng lahat. Hanna-Barbera. Yeah. Ganyan, di ba? Lahat yan, pare, Warner Brothers, Looney Tunes, cartoons na lahat, pati yung Voltes 5 noon. At di ba sa show, mahahalata mo, hindi pa anime yung tawag, pero alam mo, may certain, iba na. may pinanggagalingan lang na parte ng mundo, itong ganitong klaseng cartoons. Alam mo, So, hiwalay mo yun. hindi talaga siya Category. English. Hindi talaga siya English. Alam mo, nadadab siya. Ang Nagtitiwala ka ba dun sa translation na tama? Tingin mo. Kasi ang pag English na Bugs Bunny, alam mo English na yun na dumating dito, yun na yun eh. Di ba? Itong mga bold, nagtitiwala ka ba? medyo may Gusto ko malaman sa kanya. translation is medyo complex kasi yan eh. Kasi you would know na merong mga Japanese term, hindi mo talaga matatranslate in Tagalog or Di ba yung English. diretso? Meron kang, kuwari, joke na, kuwari, mga rhyming words, mga puns, hindi talaga magtatranslate. Talaga pwede. So, understandable na pinapalitan nila yan. Pero may isang time na, eto na naman si Ghost Spider. So, nalaman ko to sa mga voice actor long after. Yung isang character doon, pangalan niya is Dennis. Dennis talaga ang pangalan niya sa Japan. Yun talaga yun. Hindi. Dennis yung ginawang translated Okay. name niya. Ngayon, tinitignan nila, 'di ba ang characters sa Japanese characters, minsan hindi mo malaman kung babae o lalaki. Okay. Ngayon, tinignan nila, mahaba buhok, babae yan. Pala. So yung dub niya, Yung Dennis mismo, Kurama din. babae yung boses, pero lalaki yung character. Lalaki siya eh. Kurama di ba? Kurama. Di ba? Kurama. Yung medyo pulang buho. Lalaki siya. Lalaki. Pero, Lalaki pag lalaki. dito, Yung pagdating dito, yung dubbing team nila, like, babae to, di ba? Hindi din alam Pero yung pangalan ng Dennis, pangalan ng lalaki. Lalaki. Di ba? Tutunan pa rin. Actually, pwede siyang unisex. Naling Delis. And yun yung nangyari. Kasi yung may isang episode, kasi dalawa yung character doon, akala lalaki, babae pala. Isa doon si Jeremiah. The old na master. Tapos yung pangalawa doon, si Gensai. Dennis. So yung Jeremiah lalaki talaga. Gensai yata. Gensai is babae. 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 Role. Babae, akala lalaki. Una pala tayo nag-gender bending Pilipino. Pare, sabi ko na nga ba eh. Dapat parehong pangalan na. Hindi ba, kasi iba yung pandinig pare. Again, kailangan mo malaman, para mag-hit yan sa Pinoy na bata, na sanay sa cartoons na English. Pinapanood niya, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters, puro English yan eh. So, bigla mong bibigyan ng pangalan na Kurama. Kurama. EA, yan. Ano yun? Diba? Dennis. Okay, Kurama. Hindi mo. Yung Hiei, Vincent. Hiei, Vincent. Si Eugene, anong pangalan niya talaga? Yusuke. Pwede di ba Yusuke? Kanta ng Yusuke? Yusuke, iba yung pandinig. Yusuke. Iba na talaga ngayon ang anime, pare. Kung lalo siya. Alfred, yung Kuwabara. Yeah. Kuwabara. Correct. Alfred. Ibang-iba na ngayon ang anime kung paano siya niyayakap ng mga tao ngayon. Siguro dahil sa exposure na rin sa iba't ibang media. True. Netflix, hindi mo na kailangang i-English na pwedeng marami ngayon nakikita ko, nagbabasa talaga ng Nung subtitle na lang. subtitles eh. Kaya, di ba, iba na yung acceptance lang ngayon. Ang nangyari yan dahil sa around mga early 2000s. Natuto na yung mga tao gaano ka entertaining yung mga mistakes sa translation. Kaya yung iba nag-gravitate na lang sa yung original dub na lang kasi mamaya hindi mo na malaman kung mali ba yung sinabi nila. Mas sinabi, iba na yung kwento. Iba na kwento. Walang consulting noon sa Japan studio kung saan siya ginili. So, yun yung nakapagtaka. Pero apparently, pati yung TV station sa Japan din mismo, hindi nila alam na Kurama is actually lalaki. Pero sa Japan eh. Alam mo na. kwento. Foto ba ako? Alam mo na. Sumasabalo. Pero Tapos yung narito, hilda na. pero totoo din na pag nagvo-voice ang character sa Japan, pwedeng yung boses medyo hindi mo masigurado din. Boses gets ko. Diba? Pero yung kwento, lalaking-lalaki. Pero yung sa episode na Uniform niya, lalaking-lalaki. diba? Panlalaki na uniform eh. But so yung lumabas na-realize na ng team, biglang yung episode, hindi Dennis pangalan ko Dennis.
ano na nila, aayos na nila. Oh, so biglang naging male yung boss eh. Oo, na-correct. So kami kami Lusot. di ko nakalimutan. May scandal na nangyari ngayon lang na parang lumalabas yung totoo. Na yung syndication ng isang cartoon nun, isang anime nun from Japan. Hindi ko alam kung Voltron Lions to or Voltron yung vehicles. Naalala mo ba yun? Na parang magkaiba yung napadala, pero pinagtagpi nila na isang show lang siya. Ano yun? Iba-ibang anime? Anime, pare. And nangyayari to sa Amerika pa lang kasi ang nagbabato naman dito sa Pilipinas, Amerika eh. Bibihira pa yata yung noon na Japan to Philippines. So, syndicated from America. Doon nagkaroon na ng understanding, loss in translation, and then binato dito yung naalala mo ba yun? Alam mo ba kung anong anime? So that particular incident na sa mo, hindi ko alam. Hindi ko pero I can tell you na normal yun mangyayari na na kuwari, American company bibili ng rights sa Japanese show. Very common to sa Sentai. Yung kuwari, Power Rangers ng tsaka Zeo Rangers, there's dalawang defense show, iba yung cast. Pero yung action scene para-pareho. Kasi tinatagpian lang nila. I think hindi yata Voltron, parang Power Ranger nga ata to. Power Ranger. Power Ranger yata nangyari din to. No? Normal talaga yan na yung Maskara naman sila lahat eh. yung action scene kinukuha nila tapos tinatagpian nila ng iba. Kaya kuwari yung mga 90s tayo, yung kuwari Gridman, ganyan. Magkakaroon siya ng ang haba na pangalan eh. Tattoo Teenage Alien Fighters from Beverly Hills. Ganun yung pangalan niya. Pero if tama yung tanda ko, like you can check me on this one. Dapat Gridman yun. Gridman. Yun lang ang pangalan. Gridman. So, ginagawa nila yun normally para i-localize yung show. Kailangan malocalize. Diyan ka makita ng maraming kalokohan na baka nakita mo na to noon sa Pokemon na si Brock, may hawak siyang rice cake. Okay? Tapos sasabi niya, I love jelly donuts. Pero yung next rice cake siya, hawag niya. Doon kasi Hindi sila yung parang kakanin. Mochi. What is rice cake? Gaganon siya. What is mochi? Gaganon yung mga Amerikano. Donuts na lang. Jelly donut. Tama. Gets ko naman yun. Kailangan talagang ma-normalize yun. Anyway, bilang isang noob halimbawa, wala nga akong oras para manood ng mga series na alam kung may mga anime na nag-span na ng libo-libo ang episodes. Parang yan? One Piece ba yan? Ano ba? Piece nun mahaba. Mahaba na, diba? Ano ba? Demon Slayer din, medyo. Ito yung mga nakita ko sa top 10 highest grossing Japanese films na anime worldwide. May Demon Slayer dito. Okay. Na number 1, Infinity Castle, and number 2, Demon Slayer, Mugen Train? Infinity So, Train. ano ang kailangan kong malaman as backgrounder pag manonood ako ng Demon Slayer? Paano ako matutulungan? Alam mo bakit malakas benta niyan? Ang Demon Slayer, ba't hanggang ngayon sabi nyo, ongoing pa rin, may mga episodes pa rin, may mga pelikula pa. Yung anime hindi pa tapos, pero yung comics tapos na. Okay, so nanggaling siya sa manga. Sa manga, sa Okay. comics. Honestly, sasabihin ko sa Demon Slayer, di mo kailangan ng background. Pwede mo manood ng kahit anong movie dyan, okay ka ba na? Kasi, Maganda. Yes, gusto ko. kasi dapat anime muna. Hindi anime. Episode muna. Normal na episode muna. Yung mga series? Oo. Hindi pwedeng nanood ako ng pelikula muna? Hindi. better naman, kasi makikita mo rin ko naman ito may na character eh. Pero kung tipong gusto mo lang mag-enjoy ng anime, kasi ang habol talaga ng Demon Slayer, parang Matrix. Okay. Big fight, yung ganda-ganda ng effects, ganda-ganda ng voice acting, ganyan. High production, yan yung value talaga ng Demon Slayer. Speaking, Dapat may background nila. okay. Better kung meron. Speaking of Matrix, yung Matrix nun, syempre mga kapanahunan ko yan, kay Lara ko yan eh. Mamabas yan. Gandang-ganda ako sa Matrix. Sobra, philosophical, okay, lahat, technology, lahat. Pero mas naintindihan ko siya nung napanood ko yung Animatrix. Napanood mo ba yan? Animatrix, pare. Parang 7 episodes ba siya? 6 or 7 episodes. Yung after pelikula? After ng mga pelikula to, may nilabas silang special edition Anime na version? anime. Ang ganda, pare. I mean, And doon ko parang na-appreciate lalo yung Matrix. Kasi,
parang based dun sa anime na nilabas na yun, parang si Neo, yung bida sa Matrix, si Keanu Reeves, pang-7 na siya o pang-8 na version ng Matrix. May ganun nga. Kaya parang 6 yun na episodes ng kung ano nangyari sa mga dating Neo. Okay. Ano yung... Para ulit-ulit na yung buhay niya. Ang ganda ng pagkaagawa nung anime na yun. Napanood. Bilib na bilib ako. Anyway, going back. Going back to Demon Slayer. So, things like Demon Slayer. Yan, ay sinasabi ko dyan, normally yung movie self-contained yan eh. Pwede mo i-enjoy by itself. Pero, I guess sabihin natin parang ramen. Masarap yung ramen by itself. Pero mas masarap siya kung meron siyang chahan, kung meron siyang gyoza. So, that could be your manga. That could, pwedeng yan yung anime na konting anime watching. Ito, mag-i-enrich talaga yung experience mo. Pero if you want to just maintindihan mo lang yung appeal niya, then go straight to movie. Pwedeng movie muna. Sabi niya, series eh. Saan na makakaparod ng series ito? Netflix. Netflix meron? Maraming Netflix. Oh, sige. Oo. Panoorin ko siya. Mapagbigyan ka lang hayop ka. Kasi yung kada character, may story eh. Yung kada character. Mag-skip muna ako dito sa mag-skip muna sa 1 and 2, Demon Slayer. Number 3, skip ko muna yan kasi bago-bago lang siya. Pero to kasi number 4, isa na rin sa mga una kong nagustuhan na anime na movie na napanood ko, Spirited Away. Gusto ko rin. Muna, yung isang Ghibli ko, Ghibli. A Ghibli classic. Napakaganda. Hindi ko alam na pwede mong gawin sa cartoons yun dati. Para sa akin para sa akin kasi, pumapasok ako sa utak ko nun, ito rin siguro yung nagbago ng utak ko pagdating sa anime dati. Para sa akin, ang cartoons is pambata. That's it. Tapos, unless makapanood ako ng cartoons sa pangmatanda, dun sa adult, anong pangalan nun? Adult Swim? Anime Cartoon Network, meron yung, meron sila, Hunger Force. yung mga ganun, meron silang mga animated series noon na pang mga siraunong tulad ko. Medyo mga mid-20s, early late teens. Adult humor. Adult humor. Sobrang nakakatawa. Kaya may t-shirt ako ng Ren and Stimpy. Ko na ba? Yun na ang para sa akin, ganun yung mga adult na cart. Pero nung napanood ko to, na hindi ko alam na pwede siyang gawin ganun ka-emotional and ganun kalalim yung kwento. 'Di ba? Kasi nung later on, after ko napanood, yung may mga reviews na mga iba't ibang symbolism pala ang... Ano siya eh, timeless siya eh. In a sense, kailan mo siya ginawa? Tagal na yan. Spirited Away 1? 2? 2001. 1, di ba? Yeah. Pero maganda, impressive pa rin siya. Tsaka yung mga theme niya, yung mga story niya, relatable pa rin hanggang ngayon. So, Kailan? maraming na-inspire yan, katulad ng Your Name. Yun na yung number 3. Oh. Actually, yung Your Name. Pero, Ghibli fan to. Madalas yung Ghibli, kahit kailan pwede. Wala na yung panahon na ganun. Tapos madalas yung ibang mundo, ibang bansa, kaya kahit kailan pwede. Lahat na Ghibli. Totoo. Halos lahat. Meron Kiki's Delivery, mahirap panoorin na Ghibli. Laputa. Tapos itong Your Name naman, Your Name. napanood ko nung mismong year na nirelease siya. And wow! Tagal niyan. Tagal din. Yung director niya, ang haba ng... Wala niya? Shisoda po. Makoto Shinkai. Shinkai Makoto ka, Shinkai. I was about to say Satoshi Kon. I was like, no, that's not right. Shinkai Makoto. Oo. Yan siya. Ang tindi ng yan. Tagal na rin yan. Si Makoto Shinkai kasi, may napanood ako sa kanyang parang short film, short anime niya. 5 cm, hindi. Also, napanood ko rin yata yun. Pero meron yung isa na parang Your Name din yung datingan. Ano sila? With you. Hindi. Ano siya? Earlier. Ano siya? Magkaklase sila sa parang school na ng mga parang NASA, ganun. Nag-aaral sila pareho maging astronaut. Pero isa lang yung natanggap. So natanggap siya. Meron silang parang battlefield na pinuntahan ng mga alien yung kalaban nila. Tapos nagko-communicate nilang sila. Si LDR na. Yun yung LDR nila, pare. LDR nila. Sobrang ayun. Parang 2 weeks bago dumating yung message. Pare. Hindi hit title, pero alam kasi sa... Oo, di ba? Napanood mo yun? Napanood ko yun, pare. Hindi pa ganun kapulido yung yung CG. animation ni Makoto Shinkai noon. Pero, ang kwento. Yung kwento ko na nakuha. And then napanood ko tong Your Name nung nalaman kong siya rin yung may gawa. Nagulat talaga ako. Ang nagulat ako, masaya yung ending. Yun din. Kasi yung mga ending ni Makoto Shinkai, hindi masaya. Kalungkot. Puro malungkot lahat. Hindi magkakatuluyan yung towers.
Talagang yung hanging lagi, ikaw nang bahalang mag-interpret. Oo. Ito lang yata yung binigyan niya ng ending na maayos. Na masaya. Yan na masaya, oo. Meron naman siya bang ibang work, hindi lang kasing popular. Yung mga sumunod na, yung Weathering with You. Tama. Weathering with, kasi si Weathering with You. Hindi lang siya kasing lakas kasi hindi siya kasing hype. Hoshi Owo Kodomo. Nakalimutan ko na yung... May Suzume pa eh. Suzume no Tojimari. Bago, di ba? Bago. Medyo ba? Shinkai pa rin ba yun? Shinkai siya eh. Mga ano siya eh, yun yung ano niya eh, yung trilogy ng mga disaster trilogy ang tawag nila eh, di ba? Yung isa is yung Comet, si Weathering with You is yung ulan and yung pagtaas ng water level sa Japan. At si Suzume naman is yung ano, yung parang storm na lumalamon sa mga city, parang ganun. Parang gano'n. Existential na siya. Palalim ng palalim eh, pare. Kaya Siya yung favorite ko. Siya sa tatlong yun, yung favorite ko, Suzume. Suzume, yun siya. Hindi ko na pa to. Okay din siya. Masaya rin siya, pare. So, yun. Appreciate ko lang. Pero, isa sa mga ang wala dito ang hinahanap ko, Alam mo wala dyan. Ano pa ba? yung mabigat na iniyakan ko nung time, kinakwento ko sa'yo, yung World War II film na Grave of the Fireflies. Grave of the Fireflies. Hotaru no Haka. Ghibli siya pero ibang director. Pero ibang director. Ibang director. Tapos, talagang medyo iba. Hindi naman kasama Ghibli. Pag Ghibli siya, pero iba. Pag napanood mo yun, ma-appreciate mo may pamilya ka. Actually, grabe yun. Tsaka yung background pa niya, yung background na pagkakagawa nung anime na parang realistic masyado. Sa Japan, siyempre, yung may channel na, isang channel na every Friday na 9 p.m. parang palabas ng pelikula. Yung lahat na pelikula. Tapos yung isa, siyempre sa August, yung natapos na yung gera. Every year. Lumabas ng Grave of Fireflies. Fireflies. Kaya parang yung kalahating hindi naman trauma, pero lahat na bata parang nakakaiyak, naramdaman ng bata. Kasi mo every year. Pero importante yun eh, na maalala nila tsaka matutunan. Parang hindi makalimutan. Totoo. Parang hindi mabili. Parang hindi maulit. Sana, di ba? Yung laro na yung dating guest natin ni Takuhe, taga Hiroshima siya. Oo nga. Laro na. Taga Hiroshima. Yung isang guest namin, Hiroshima yun. Hindi na nga natin open actually yung topic na yun sa kanya, di ba? Sa Hiroshima. Wala na rin. Dati yung last week, nakinom kami. Tungkol yung gera na. Pwede yung Usapan na. Sila, hindi ko alam yung bomb, hindi ko alam yung oras mismo. Pero sila, lahat nakakalam. Yung oras. Alam nila kasi may, di ba may clock na nagtumigil yung orasan. Yung dome. Yung dome na yun. Kaya lahat yung, pati sa oras, saktong oras na yung August 8 tsaka 9, yun, parang nagpa-pray sila. Kaya lahat natandaan sila. Yung pinakatanda ko dun na ginawang landmark is yung, Shrine Gate na parang isa lang yung paa. Di ko alam. Hiroshima yan? Sa siya ko alam. There's like basta nasira siya kasi dahil sa bomb, pero hindi na nila inayos kasi nakatayo pa rin. Parang ginawa niyang palatandaan na may nangyaring ganun. So yung mga ganong klaseng topics, minsan hindi ko iniisip na lalabas sa cartoons, pare. Pero lalabas sa anime. Yun yung nakita kong difference ng kung gaano katinding gumawa ng animated films ang mga Hapon versus yung mga animated films sa Western nakita natin. Kasi ang familiarization natin sa cartoons is products para sa bata. Na He-Man, ganyan, na Centurions, na magbebenta siya ng toy, Gundam. Ganun din naman si Gundam. But anyway, pero yung anime kasi sa Japan, naging siya medium instead of like product. Medium siya for storytelling. Na yan, ang pinakamagandang example is Astro Boy. Na ang daming ginawa ni Astro Boy na helping out people even though medyo tabu yung pinanggalingan niya for the time. Diba? Kasi if I remember, atomic powered siya. So parang it's kind of scary to bring that up sa ganun na context. Tapos yan, Weathering with You, Grave of the Fireflies. Maraming actually Gundam was one of its first na robot show na talagang gera talaga. Okay. Yun pala ang background ng Gundam. Space na yung gera. Na yung parang yung original na purpose niya is magbenta ng robot. Kaya ang dami-dami niyang robot. Pero yung the fact na ganun kahaba inabot, ganun karaming pelikula, like dahil sa writing about
war. Mm. Na, yan, yung sa Gundam kasi pag patapos na yung season, maraming namamatay. Oo. Ganun lagi. Parang lumalawak na yung genre sa Japan. Meron din pambata talaga. Meron din. Parang Doraemon, pambata pa rin. Yung Crayon Shin-chan, bata pa rin. Tapos parang, madalas yung fan na anime, siyempre tumatanda sila. So para sa kanila din, parang iba-ibang market, iba-ibang adjust sila. Kaya parang lumalawak ng parang market. Ano yata. Kaya meron din matanda. Ang laki ng ng impact ng anime kahit sa Hollywood kung paano sila gumawa ng mga animated films eh. Kasi hindi naman lahat ng mga animated films ng bata ako may ganung dala na emotional na Pwede yung Bambi, meron, 'di ba? Konti. Pero yung in my latest recollection, ang pinaka-emotional na Disney film na napanood ko, yung Lion King. Na kung tutuusin, ang origins pa ni Simba ay isang Japanese anime daw. White Lion, Samba daw. Ang Jack title yung Leo ba? Oo, meron Yung din produce. daw. So, 'di ba? Ang laki ng Grabe yung cross-cultural niyan ng animation. Na even, kuwari itong Edge of Tomorrow. Do you remember that movie? So, ang Edge of Tomorrow, based siya sa manga na ang pangalan is All You Need Is Kill. talaga? Ang Ang talaga show ni ni Leo. Tom Cruise? Dun na, yung parang sa inspiration dun. Leo, di ba? Yung Lion King? Hindi, yung Edge of Tomorrow na pelikula. Age of Tomorrow. Edge of Tomorrow, Tom Cruise. Nagigising siya, pag namamatay siya, nagigising siya dun sa same day kung saan siya. So, In fact, manga siya. Manga, All You Need Is Kill. Ngayon, ang latest na nakadiscover ko kahapon is may movie na pang West na animation, All You Need Is Kill. Talaga? So yung actual na manga, inadapt siya for mas western style na cartoons, na anime. The movie's out now. Pinanood ko kagabi. Ano yun? Sino bida? Hindi, cartoon siya eh. Cartoon siya. Okay. So, Mapanood nga. All You Need Is Kill. pag pinanood mo siya, tanda mo yung Edge of Tomorrow. Oo. Isa paborito kong pelikula yun Edge of Tomorrow. Age of Tomorrow. Ganda yan. Actually, pati sa sa yung kay ano pangalan nun? Yung movie ni director ng Batman. Sorry, yung may naggano ng top. Nolan, di ba? Yung Christopher Nolan. anong movie yun? Inception. Ang dami doong eksena na galing sa isang anime. Manga, anime. Maraming That is same di ba? sabi ko na yun Hindi paprika, ano? Hindi paprika. Iba yun. Pero same direct. Black Swan yun, diba? Black Swan yun. Paprika, tsaka Millennium Actress yung ginunan. Yun. Pero isa pang movie niya. Ganun siya, nanggaling din doon. Ang daming impact talaga ng anime. Kaya ngayon, pag uwi ko, mamaya, Alam mo, Demon Slayer. may isang genre dyan na nagiging mas laganap lately para sa in terms of kung ano yung uso, ano yung popular, and that is gacha games. Gacha game? So malaki kasi yung crossover ngayon ng anime, gacha games kanya. So Grand Blue Fantasy, baka alam mo nyo na may anime. Like things like Genshin, Honkai Star Rail. Ay, mga yan. Ang pinaka yung may recent event na kinobra ko is Uma Musume. Uma Musume. Sobrang gusto na. Dami ako narinig Uma Musume. May 3 anime seasons yan. May, I think 3 movie. So, Nakita din yung kwento, si Uma Musume. so Video game, di ba? Video game. yeah. Video game siya. So, ang pinagmulan niya is mobile game. Mobile game pala. Magandang topic yan sa next episode. Kasama natin si Allen Barre. Kasi ngayon, mobile games na yun. Babasok na tayo dyan. Ikaw uli ka kunin namin doon ha. Okay, sure. Pare. Mobile games. Para hindi pa palit-palit ng guest. Tipid. Anyway, yun. Ang ganda ng usapan natin. And dahil dyan, manonood ako ng Demon Slayer. Na series. Series. Series muna. Bagong pelikula. Hirap please. Kasama. Sige na. At least hindi ka pinapabasa. Wala. Mahirapan ako lalo nun Anyway, Yuki, may tuturo ka sa aming Japanese word? Sige, ano kaya? Si Demon Slayer. Yung Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer. Demon Slayer. Demon Ang demon is Kimetsu no? Demon, yung ki na oni. Oh. Demon. Kimetsu, mahirap Kimetsu, parang pinatay lahat. Kay Kimetsu, yung ibig sabihin, pinatay na lahat na yung demonyo. Yung Kimetsu. No Yaiba, parang espada. Kimetsu no Yaiba. Parang espada na. Ang gandang topic din yun kasi yung mga translation ng mga Hollywood films sa Japan, malayo Yes. Title. Yes. Title Malayo.
Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Demon Thank you so much, Slayer. Allen, tatawagan ka namin ulit. Mobile game. Mobile games na na-translate sa anime. Yun yung masaya ngayon. Next episode. Okay. Thank you. Salamat. Yoki, bahala ka na. Ito na, Japanese ending. 337拍子。よーっありがとうございました。 Hindi talaga namin in-orient yung mga guys para magkamali tayo. Ginawa niya lang ba? Oo, ginagawa na namin. Thank you, bye-bye!